Good morning, good morning, good morning. Ako po si Atty. George Erwin Garcia, pansamantalang humahalili si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon dito sa kanyang programang Pawa ng Pikon. Get straight with Daniel Razon. Ngayong araw po ito ay ating pag-uusapan ng mga issue patungkol sa disaster preparedness at yung mga maaaring disaster na maranasan natin sa bansang ito sa darating na panahon at sa taon na ito. Siyempre, para po ako'y tulungan sa topic na yan, ating pong panuhin ngayong araw na ito, si Rear Admiral Alexander Pama, Administrator ng Office of Civil Defense at siya rin po ang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Let us welcome him to the program. Sir, good morning po. Good morning po. Good morning po. Please be seated po. Yung pong council ay nag-transform Admiral from disaster coordination into disaster risk reduction management. Yung pong transformation na yan, siyempre para sa tao rin eh. Hindi ba nahirapan po yung inyong ahensya sa transformation na yun? Meron tayong tinatawag na mga, siyempre hindi mawawala, yes, mga challenges din. Kasi ang nangyari niyan, kung titingnan ho natin na maigi, halos mahigit dumoble na naging trabaho ng konseho natin. At actually, hindi lang yung konseho, kundi pati yung mga miyembro mismo ng konseho na iba't ibang ahensya. Tama yung sabi ninyo, noon NDCC lang, Disaster Coordinate. Kinakantsawan nga noon ano ba ginagawa nyo? Kino-coordinate nyo ba yung mga disaster? At ang malaking pagbabago dito, yung tinatawag natin na paradigm shift. Yes, sir. Yung bang noon kasi, parang reactionary tayo Kung kailan may sakuna, saka palang tatrabaho. Ngayon, bago pa magkaroon ng sakuna, may trabaho na. Oo, tuloy-tuloy. Katunayan nga yan Yes, sir. Yung mga kaibigan ko, sabi, uy, walang bagyo ngayon, medyo relax ka. At totoo po niyan, hindi Mukhang mas marami po tayong trabaho pag walang bagyo. Kasi, di ba, Admiral, kung hindi po ako nagkakamali maliban doon sa bagyo ngayon, talaga namang lagi po, wala tayong magagawa, every year meron, may mas maiba pa tayo mga disasters na pinaghahandaan. Tama po yan. At maaaring nakikita natin na pag ito dumating, mas malawakan na Tama po yan. Dahil ang tinitingnan po natin dyan, ayon sa batas, pati na rin po sa ating natawag na framework, saka implementing plans, yung yes, sir. Hindi lang implementing plans, yung disaster risk reduction management plan, at tinitingnan po natin, pinaghahandaan, lahat na ho yung maging posibleng sakuna. Nandyan po yung mga maliban sa bagyo, nandyan yung lindol, nandyan po yung mga pandemic na tinatawag kung magkaroon. Yes, sir. Meron yung tinatawag natin ng mga human-induced calamities or disasters. Pareho nung nangyari sa Zamboanga. Tama po. So lahat po yan, pinaghahandaan po natin na base na rin sa ating mga naging karanasan na kung ano man yung mga good practices na gawa natin, atin pong pinag-iibayo. At kung ano man yung mga pagkukulang natin, atin pong binabago at ating ini-improve pa. Admiral, meron po kayong, kayo po naging papanoorin ni Kuya Daniel dito sa kanyang programa. Panoorin niyo po muna itong naging talakayan po ninyo. Naniniwala ko hindi na dapat matayuan ng bahay ang lahat na yan. Kasi ang naging problema, yung kahit na merong mga sabihin ng no-build zone, natatayuan pa rin Opo, nakita naman natin doon. Again, dito po papasok yung ating tinatawag naman local government units na responsibilidad. Kasi ang ginagawa naman po ng gobyerno, ngayon, medyo, hindi lang medyo, kundi talagang may mga tinatawag na mga multi-hazard maps na tayo na talagang isa sa mga instructions ni Presidente, siguraduhin na hanggang sa municipal level, meron silang mga multi-hazard maps at hindi lang yun po yung tinatawag na 1:50,000 na small scale. Kundi yung 1:10,000 na ibig sabihin hanggang barangay nakikita at talagang ipapakita kung alin ho yung mga peligrong lugar. Kung mangyari ulit, wag naman sana. Yung kagaya ng nangyari ng Yolanda, masasabi nating yari na naman tayo dahil hindi pa tayo ganun ka-prepared. Ang ganito yan, Daniel, hindi na tayo prepared. Kasi pupunta ho yan sa punto na, sabi ko, yung isa sa mga bagay na talagang tinutulak din namin, yung kooperasyon ng ating mga mamamayan. Ibig sabihin, kung pwede naman po, wag naman po tayong magpakatigas ng ulo. Alam na natin na peligro yung lugar, nawala na tayo ng pamilya,
Kasi ang parating rason is, dito yung kabuhayan natin. Exactly. Dito kami malapit sa... Dito kami malapit sa ganito eh. Ito yung issue ngayon na alin ba importante, yung gusto o yung kailangan. The wants and the needs. Ika nga. Gusto nila doon kasi malapit siguro sa mga palengke, malapit sa mga lugar, nandun yung kabuhayan. Ngunit may mga lugar, kaya nga po yan ang ginagawa din po ng ating pamahalaan, yung national, saka yung local, na nagsasama-sama at nagtutulungan para mabigyan ng alternatibong kabuhayan yung ating mga kababayan. Yung mga naapektuhan, gaya po kunyari, halimbawa lang, itong sa Tacloban, sa lugar na yon, yung mga lugar na talagang nasalanta, tinamaan, nandun sa tabing dagat, dahil ang rason niya, yung kabuhayan, di ba? In fairness naman sa local governments at sa ating mga national government agencies, yan ang binibigyan ng diin ngayon. Yung kanilang paglilipatan ay maganda yung magiging permanente tirahan at sabay doon, yung kanilang mga magiging kabuhayan. Yung no-build zone, sir, but ang problem po natin, can a homeless family easily understand yung want versus need na tinatawag? At pagkatapos ang problem pa po kalimitan, napupolitika ng ilang local government units. Siyempre, sir, doon po sila kumukuha ng boto, lalo-lalo na yung mga elective local officials natin. Ganito po yan, ano? Yes, Siyempre, siguro masasabi natin, isa yan sa mga realities, ano? Ngunit, ganun pa man, kung papabayaan lang natin yan, lalong lalala yung problema natin. Yes, Kaya ang ating pamahalaan, lalo na yung national government, talagang pinag-iibayo na magawa na natin yung tinatawag nating building back better. Yes. Ang sinasabi nga, build forward better. Para hindi na Building tayo, back better. kung ano nga, sinasabi nga, build forward better. Dahil Yes, huwag na tayong bumalik sa dati. Lagi dapat forward. Parati tayong umuusad patungo sa mas maayos na pamamaraan. Ngayon, yan ang isang challenge po natin. Yung interview na pinakita natin kanina, siguro man isang taon po yun. Yes, sir. At ngayon, sa loob ng isang taon, nakita naman natin talagang umusad na rin tayo dyan sa bagay na yan. Nandyan yung challenge na yan. Marami pa rin kababayan natin na yun nga, sinasabing problema na yung kabuhayan ang inahanap. Ngunit ginagawan din ang paraan ng ating pamahalaan yan. In fact, siguro last week lang, nandun ako sa Buanga. Pinuntahan ko yung binisita natin yung mga ating mga kababayan doon na salanta. And sabi nga sa English, I was pleasantly surprised na ang laking pinagbago dahil yung ating mga kababayan doon, unti-unti na bumabalik na doon sa lugar na tinatawag na Marikiri o Ondo, kung saan talagang totally nasunog yun. At nandun na po yung mga permanent structures ng mga bahay nila. At hindi lang mangilan-ngilan ang nakausap ko, at talagang tuwang-tuwa rin po yung ating mga kababayan. At naintindihan na ho nila kung ano. Kasi di ba, maalala ninyo, marami rin mga nagbatikos noon, bakit ang bagal. Bakit mabagal? Oo, bakit wala pa rin, ang tawag dito, wala pa rin matino na tirahan yung kababayan natin. Dahil yun nga sa building back better natin At saka siyempre, hahanapan mo ng mas magandang lupa, hindi naman basta available yung lupa, dahil kalimitan, pribadong lupa po yan. Totoo, sa ibang mga lugar. Ngunit ito nga pinag-usapan natin sa Marikis, sa Buanga. At least doon naman sila nandun sila galing. Yes, sir. At kung noon yung mga bahay nila, talagang mga barong-barong na yung maintindihan. Ngayon kahit paano. Ay, ngayon talagang may dignidad na talaga yung ating mga kababayan. May, in short, maganda dahil may mga litrato nga ako, pwede hindi ipakita. Yung ano sir, yung map na at least nakatapos na po ang NDRMC na ito. Sabi nyo nga, kung kinakailangan mas malaki talaga ito. Yan po ba ay readily available sa mga barangay? Pinapamahagi po natin. Para at least yung hazardous map na yan, yung hazard, ay alam mo kung saan manggagaling, kung yung lokasyon ng bahay mo. Medyo, mukhang dito tayo, baka sakasakaling maalanganin tayo dito, mga flood prone pala itong area natin. O kaya baka magkaroon ng landslide dito. Yan po ba merong pati sa up to the level ng barangay? Yan ang intention po natin, no? Aabot yan hanggang barangay. Ngunit ang sa sitwasyon ngayon, ang hindi pa pantay-pantay lahat, meron hanggang 1:10, Yes, sir. 1:5,000. Kasi yun nga, it's an ongoing process, tuloy-tuloy, dahil hindi din ganun kadali Kasi mahabang prosesong ginagawa dyan. Pati yung mga kasamahan natin sa MGB, pumupunta mismo sa mga barangay yan. At talagang yun para precise yung survey. Ngayon, hindi pa lahat ng barangay natin, meron mga 1:5, 1:10. Iba-iba. Yes, so yung mga karamihan na meron mga 1:50 na hanggang munisipyo, pinamamahagi rin yan sa mga barangay
ngunit tama ka. Sa 1:50 kasi, hindi pa precise yung mga kalye. Hindi pa ganun ka, Hindi pa ganun specific, ka accurate. So, may mga bayan na ho tayo, may mga barangay na meron ng mga 1:10. Ang 1